beloved Boss Mike Cervera. Yun sa naging zona ni Pangulo. Kita nyo mga kababayan ko, kahit si Ate Biho, mga kababayan, ay nagbigay ng kanyang opinyon at masasabi sa naging zona ni Pangulo. Pakinggan natin. Ma'am, ano pong reaction niyo sa naging zona ni Pangulo? Isa sa pinakanagustuhan ko, unang-una, yung pasok niya na nag-iisa. Napakaganda ng message, no? Nung mag-isa na siyang pumasok, wala na mga kasama sa likod. Very, very positive message, very meaningful as a leader. And then at the same time, yung pagiging transparent, pagiging humble, tinanggap niya yung mga pagkukulang. Yun, ang mahalaga doon mga kababayan. Di ba? Sabi rito, salbahe si Cory, binalahura ang Pilipinas until kay Rodrigo Duterte. Nako! Kaya blessed tayo, nakabalik ang Marcos. Alam nyo mga kababayan, alam nyo yun din yung sinabi ko, no? Na talagang tinanggap ni Pangulo ang pagkukulang sa kanyang administrasyon. Bibihira ho yun. Bibihira po, mga kababayan, sa isang administrasyon na tatanggapin nila yung pagkukulang. Kadalasan, mga kababayan, bobolahin nila ang mamamayan sa kasinungalingan. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, tanggap niya sa sarili niya na may pagkukulang. Kaya nga, eto na, nagbigay na ng direktiba sa lahat ng ahensya. Inang-ina nyo, gawin nyo yan, gawin nyo to, gawin nyo yun. Yun ang sabi ni Pangulo, na dapat bago matapos ang administrasyon na to, nagawa niyong lahat yan. Pahabol pa niya. Di po ba, Marian Tomas? Pahabol pa. Pretty J. Hello, Ate B. Ng kanyang administrasyon. And then at the same time, ano yung mga plano pa niya na dapat magawa itong last 3 years. Definitely asking the support of each and everyone. And then yung pag-adapt niya sa bagong panahon na meron tayo ngayon. Kita nyo mga kababayan, marami kasing hindi nakakaintindi sa matalinong reaksyon ni Pangulo. Ang ginagawa nila mga kababayan ng mga DDS, pakinggan nyo yung sasabihin ko. Para maliwanagan kayo mga DDS na tahimik lang, Yung po bang mga kababayan, yung matalino na mga salita ni Pangulo, hindi ho nila maintindihan. Bagkos ang ginagawa lang nila, ginagawa ho lang nila pumulot lang ho doon sa mga sinasabi ni Pangulo at yun lang yung pilit nila na uunawain. Na kapag hindi nyo sinama ang kabuuan ng litanya ni Pangulo, abay mga kababayan, yung napili nilang salita na yon, gagawan na nila ng kwento at papasamain si Pangulo. Ganun ho yung ginagawa ng mga DDS, Pupulot lang ho ba sa haba-haba ng litanya ni Pangulong Bongbong Marcos, pupulot lang ho na sila ng ilan na yun lang yung nauunawaan nila. Hindi nila ikukonekta sa nauna na pangungusap at sa sumunod na pangungusap. Bagkus mga kababayan, tsatsaniin lang nila yung salita na yon. Gagawan nila ng kwento, ipapakain sa mga bobo. Yon, ganon. Di ba? Ganun lang ho kasimple ginagawa ng mga yan. Buti pa si Ate B. Kahit matanda na, malinaw pa rin ang isip niya. Tuloy. Pero ang pinakamaganda dito, yung focus niya ngayon sa basic needs. Yan. Babagsak pa rin tayo sa basic needs. Health, education, agriculture, peace and order. And for that, sana maging matagumpay itong last 3 years ng ating administrasyon. Tulungan natin, mga kababayan, tulungan natin ang pakiusap ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko kakayanin mag-isa ito. Kailangan ko ang bawat partisipasyon ng bawat mamayang Pilipino. Tulad
Tulad na lang ng obligasyon ng bawat isa sa mga mamamayan, ang pagtatapon ng mga basura sa tamang basurahan. Huwag na po sana nating gawin na yung basura diretso sa ilog, Tulyahan River at Ilog Pasig. Yun lang ho mga kababayan no? Yung mga napakaliit na bagay sana na obligasyon ng ordinaryong mamamayan, ng pangkalahatan. Pero bakit ang tanong hindi nagagampanan? Tapos tayo ngayon, reklamo ng reklamo. Bakit may baha dito? Bakit may baha doon? Kayo naman mismo ang malaki, ang nagawang kasalanan kaya may baha kung saan-saan. Di po ba? Inang yan. Akala kasi ng mga Pilipino, pag nagtapong ka sa ilog, abay, maliit na bagay yun. Hindi nila alam na malaking bagay yung pagtatapon nyo sa ilog, sa kanal, at kung saan-saang mga estero. Dahil naglilikha ng pagbara sa mga daluyan ng tubig papuntang dagat. Ganon. Tapos reklamo kayo ng reklamo. Tapos isinyo gobyerno. Ito namang mga hinayupak na mga kongresista na mga humawak ng mga budget para sa flood control, abay inuna rin ang sarili. Bulsa dito, bulsa doon. O mga kababayan ko, kanina may kausap akong kontraktor. Sabi niya, Eka, alam mo, pinapanood ka namin, tama yung sinasabi mo. Sabi, sa flood control talaga kumikita yung mga kontraktor. Paano namang hindi kikita doon? Mas malaki kita nung congressman. Bakit ka ako mas malaki? Tama yung sinabi mo Pinanood namin. Yung bang SOP nila, laki-laki. Oh. Syempre, alam ko yan. Di naman ako bobo, no? Pag tinitigan ko lang yung isang congressman, alam ko nang magnanakaw ito. Di ba? Mga kababayan Sabi niya, ganito kasi yan. Kaya malaki ang kurakot dyan sa flood control. Pakinggan nyo. Ha? Kamiting ko kanina Sabi niya, alam mo, kaya malaki ang kita ng mga kongresista dyan, kahit pa 60% yung kanilang tanggapin, kasi nadadaya ng mga kontraktor yan. Hindi tulad ng mga building, daycare center. Madali, visible yung mga materyales, kitang-kita mo agad. Tiles, kisame, pintura, bakal na ginamit. Sa flood control, sino ang taga DPWH na sisisid sa ilalim para i-check sa maruming tubig kung nasunod ba yung pong mga materyales na requirements mismo ng DPWH. So sa makatuwid, kahit natipirin mo na yung ilalim, okay lang kasi hindi naman yan na-check. Kaya yung mga congressman, kulang na lang lumangoy sa mga estero, magmukhang buhaya. Harinawa, parusahan mo sila. Kahit ganun na lang ang parusa, maging buhaya ng tuluyan yung mga yan. Tulad ni Pulong, ni Sara, kasama nilang maging buhaya. Kaya pala, kaya ganun kalaki ang hinihingi ng mga congressman. Kasi alam nila na madadaya ng kontraktor yung paggawa ng flood control. Matitipid nila yung ilalim na pundasyon. Kaya ang problemang isa, dumaan ang baha, sasabihin lang nila, malakas kasi ang alon, yung current ng tubig hindi kinaya. Paano naman kakayanin mga kababayan kung yung nilagay nila
imbis na di dos, 1/4 lang. Ayop, ano? Napakahayop nyo. Hindi na kayo naawa sa mga Pilipino. Biruin nyo, gumastos na rin lang kayo. Hindi nyo pa sinugurado na pangmatagalan. Tapos ano, nasayang yung mga budget na yan. Bakit? Nasira, nagiba. Uulitin na naman. Tapos tuwang-tuwa yan. Sasabihin, yehey, meron na naman akong kukurakutin, may budget na naman. Putang ina nyo. Di ba? Gets nyo, mga kababayan? Lang yan, no? Mga kababayan, no? Mga walang ya. Oo, matindi. Oo. Ay, nako. Sige, ito na. Panoorin nyo to, Pang magandang balita yung na yumanik talaga kahapon. Ano? Affected. Pakinggan nyo to, mga kababayan ko, ha? Pakinggan nyo, binigyan ng reaksyon ni Atty. Claire Castro yung pong sinasabi natin. Mas maliwanag yung paliwanag ni Atty. Claire. Oo, ha? Ito na, mga hinayupak kayong mga inang-inang. May papapromote daw. Lang yan eh. Wait lang. Ito na. Isa pang magandang balita yung na yumanik talaga kahapon. Affected. Nako. Areglado na itong sabi ng Pangulo. Na. Areglado na ang lahat sa ospital pa lang. Kita nyo, di ba? Nagkatotoo lahat yung sinasabi ko sa inyo na hindi na ho kayo pipila sa DSWD. Hindi na ho kayo pipila sa PCSO. Hindi na ho kayo pipila sa DOH. At lalong hindi na kayo pipila sa kamukha ni Jack Ma. Ito ho, mga kababayan, ang katunayan. Papaliwanag ho ni Atty. Claire kung paano mangyayari. Mga kababayan ko. Kasi napaliwanag ko na ho ito ng marami. Hindi ko lang alam kung nagkukulang ba ako o mukhang mukhang nakalimutan ko na rin kasi yung mga sinabi ko noon eh. Sa tagal na rin, ano? Pero alam nyo, eto nga yung sinasabi ko na tugmang-tugma sa lahat ng mga payo natin na sana mapakinggan ni Pangulo. Panoorin nyo. Isa pang magandang balita yung na yumanik talaga kahapon. Affected. Areglado na itong sabi ng Pangulo. Areglado na ang lahat sa ospital pa lang. Wala nang kailangan pang puntahan o lapitan pa. Ito po, itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Tama ba ako, mga kababayan ko? Kita nyo, nangyari yung mga pangarap natin dito. At naibigay ng gobyerno. Paulit-ulit na lang ho ito. Pero maliwanag, mga kababayan, di po ba? Yan! Nangyari na. Yung ating mga sinasabi na hindi na ho mahihirapan, wag pahirapan ang mga mamayang Pilipino. Ang dapat, mga kababayan, ay ilapit nyo ang serbisyo sa sambayanang Pilipino para mahaling kayo ng husto, kako! Diba, no? Mga kababayan, sabi, pahiya na naman ang mga didiles. Nawala na daw pera mga pilil. Men from Manila, naniniwala ka pa ba sa mga yan? Sa totoo lang, anak ko, matitindi sapak sa ulo ng mga yan. Eto, mga kababayan ko, may nag-comment, yung rock shed sa Cannon Road, mahina ang pundasyon. Naku, mga kababayan, yan, matagal na rin naman pinaglalaban ni Magalong yan. Tanong nyo sa kanya kung sino ba talaga. Kasi, hindi niya rin naman matukoy-tukoy kung sino, no? Sino ba dapat sisihin dyan, Magalong? Tukuyin mo na. Di ba? Tukuyin mo na. Oo. Ikaw na magsabi. Kasi alam ko rin naman yan kung sino dapat eh. Tuloy. Pasok.
Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ang pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Napakagandang balita niyan. Sir, paki-explain nga po. Kita nyo mga kababayan? Oh, nangyari na ho. Oh, ano pang sasabihin ko sa inyo? Kung ang Pangulo, mga kababayan, lumalapit sa taong bayan para tulungang humaba ang buhay nyo. Nung panahon ni Digong, lumalapit sa taong bayan para patayin kayo. Di ba no, mga kababayan, no? Sabi ni Maychan Gamboa, true yan, Boss Mike. Oo, ano sabi rito? Experience ko na yan last March 2025. Mabilis proseso ng ospital sa public kapag, di-discharge. Edi mabuti. Kay Digong, ano? Wala! Our beloved Boss Mike! Boss Mike!